noong December 2024, nagdulot ng malaking galit ang taong bayan ng lungsod ng Maynila. Hindi pa po ako mayor noon, no? December of 2024, nagdulot ng malaking galit sa puso't isipan ng mga taga Maynila. At yung ibang dumarako rito, pinupulaanan ang lungsod sapagkat sa dami ng tambak na basura sa ating pamayanan, sa iskinita, sa major thoroughfare, at pati hindi na nakokolekta ang mga basura sa loob ng bahay. Kinagalit po yan ng mga taga-lungsod ng Maynila. Tapos po, yung administrasyon na yun, ang kanilang kakontrata, buti may, i-steady mo yan, i-play mo lang yan, please. At ang kanilang kakontrata noon ay ang Lionel Waste Management at the time. At by that time, October of the same year, ay ang Lionel ay nagpaalam na po na hindi na sasali sa bidding ng basura. At dahil sa kadahilanan, hindi sila nababayaran for the past 8 months. Hindi na po nila kaya i-sustain. Hindi sila nababayaran ng dating administrasyon. That was October kasi po ang bidding niyan ay mala October. So ahead of time ay nagpaalam ng matino at mahusay ang Lionel. Ulitin ko hindi dahil sa ayaw nila ng negosyo, ayaw nila ng trabaho, dahil hindi na po nila kayang i-sustain dahil 8 months na silang hindi nababayaran. Minabuti naman ang administrasyon na iyon ay kumuha ng panibagong kontratista. Come January 1, tinapos ng Lionel ang kontrata nila hanggang December 31. Bagamat hindi sila bayad, pero nakasaad sa kontrata, kailangan tapusin kahit hindi bayad. January 2025. Yung nakikita nyong video, ayan ay parang mala Smoky Mountain na nangyari sa ating lungsod. At hindi po yan sa Smoky Mountain. Kalsada po yan ng Maynila. Okay. Minabuti ng dating administrasyon na kumuha ng panibagong kontrata or kontratista. In fact, hinati po nila. Isang kumpanya, Pileco, isang kumpanya, Metro Waste. At ipinaghati ang lungsod sa 3 distrito bawat isa. Mangyari dahil sa hindi sanay, I don't know, for whatever reason, ay nagkalat pa rin ng basura sa lungsod ng Maynila. Dahil ako po, kahit hindi pa po ako mayor, 1992, nasa Tondo High School pa lamang po ako, graduating class of 1992. Ang Lionel na po, nung panahon ni Mayor Lim, at lahat halos na naging mayor sa Maynila, ang kinukuha dahil kabisado ng Lionel ang pagkolekta ng maayos na basura. Ngunit pinalita. At ang nagbayad ng pighati, sakit sa mata, at panganib sa kalusugan ay mga taga-lungsod ng Maynila dahil nagkalat pa rin ang basura. Now, dahil sila kumuha ng panibagong kontratista, I would assume maayos at sila'y mababayaran. Maraming salamat sa inyo. Mayo ng 2025. Ibinalik niyo po akong mayor. At ako po ay nag-assume ng July 1 of 2025. Napag-alaman ko, dahil wala po namang ibinigay sa aming mga dokumento, kahit na ito'y nire-require
ng DILG, wala pong binigay sa amin dokumento. Napag-alaman ko na ang Pileco at Metroways ay hindi rin po binayaran except for 1 month. Tama ba? Jai, Paul, 1 month. So, kukwentahin po natin, ano? January to June, 5 buwan, hindi rin binayaran. Nung pag-assume ko, nagpaalam na rin po ng maayos ang Pileco at saka Metroways na kinuha ng sinundan kong mayor. Pagka ganun man, ito'y biglaan, pinakiusapan ko yung Lionel Waste Management for old time's sake. Pwede ba na itong basura na itambak sa bawat iskinita at kalsada at kanto, Avenida at Boulevard ng lungsod ay kolektahin muna nila. At nagdeklara ng state of health emergency ang Konseho ng Maynila dahil ang basura po ay mapanganib sa kalusugan ng bawat tao. So that is July 1. Pumayag naman ng Lionel. At na-iraos natin. In fact, I will share you facts and data. That day of crisis, we collected 2 metric tons in 10 hours. 10 hours alone. Salamat naman. Ikinalugod nyo nga na nasawata yung problema ng basura. Kalaunan, napagtanto-tanto namin, pag pinagsama yung utang sa Lionel, utang sa Pileco, utang sa Metroways, ito po ay tumataginting na 950 million pesos. So yan no, unang sumambulat sa akin basura, sumunod, sumambulat sa akin, obligasyon. Now, mga kababayan, salamat naman, hindi po sa pagbubuhat ng bangko, buong July, nakaraos tayo ng maayos. Naibalik ulit ang kumpiyansa sa bawat naninirahan at nagninegosyo sa lungsod ng Maynila na nag-normalize ang koleksyon ng basura. Ngunit sinubok na naman tayo ng tadhana. August 26. Isinara ang Nabotas landfill. Maaring iba sa inyo alam, maaring marami sa inyo hindi alam. Yorme, ano ba ang epekto nito sa amin sa pagsasara ng Nabotas landfill? At ang nagsara ay MMDA. Inutusan tayo ng MMDA na from Nabotas dalhin sa San Mateo, Rizal. Ano pong epekto nun? Kung dati-rati, pagkakolekta ng basura, diretso sa landfill sa Nabotas because it's only 10 kilometers away from the city of Manila. Ngunit dahil tayo ay nag-divert sa San Mateo base sa direktiba ng MMDA, we are now traversing every single day minimum of 30 kilometers
200% ang layo. Wala pa po yung waiting time or yung time in motion sapagkat hindi po unique ang Maynila. Ibang syudad din sa Metro Manila ay lahat itinungo dati sa Navotas, ngayon itinungo sa San Mateo. So you do the math. Now, having said that, ang inyong pamahalang lungsod, binigyan ng direktiba ang Lionel. Hindi ko pwedeng ipadala yung maliliit na truck sa San Mateo at itenga ang basura sa kalsada. Kasi magpapang-abot yung naiwan at yung darating. Lolobo ulit ang basura. At magkakaroon na naman tayo ng state of emergency dahil sa sanidad. Ngunit ang sabi ko sa Lionel, gumawa kayo ng transfer station at bumili kayo ng malalaking truck to transfer those garbage collected in our street in Tondo, Maynila. Umupa sila ng lupa, nag-construct. In just matter of 1 week, the entire facility was built. Yung iba, maaring nakita ninyo to sa post ko. Pero malamang sa hindi, kaya ipinaalala ko lamang. At bumili ng maraming malalaking hauling truck. Kasi ang bilin ko, kabilin-bilinan ko, no matter what, kung gaano man kahaba, kahirap, kailangan makuha ang basura sa tamang